Hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Hawak mo ang beat, hawak nyo ang pansit. Sa bawat bigkas mo ako'y nawiwindang. Hawak mo ang beat, hawak nyo ang pansit. Alam nyo, patagal ng patagal ha. Lumalala ng lumalala itong presidente nyo. Pagpahingahin nyo na kaya. Wala na eh. Palala na ng palala eh. Siguro mas magandang mamahinga na lang. Ang pinakamasibag talaga na public servant ay ang ating mga guro. Dahil bukod sa inyong trabaho sa eskwelahan, na inaalalayan, inaalagaan, tinuturuan ng ating mga kabataan, na napakahalagang trabaho, lahat ng ibang trabaho, kailangan din kayo ang ginagawa. Kayo ang ano yun ang sinasabi ko, kayo ang gumagawa ng tuloy-tuloy-ladang pansit para mampakain din sa mga bisita. Ang dami naman pansit niya, Mr. President. At anong okasyon yan? Bakit ang dami? Tunay-tuloy-ladang pansit. Saan ang gagaling yung sinasa? Ito siguro yung yung sukdulan na. Ito yung epekto ng bisyo. Alam nyo, mayroong gustong gawin eh. Ang intensyon siguro ni presidente nyo, utuin, bulahin yung mga guro. Siguro hindi niya pa mabigyan ng taas pasahod, no? Hindi ko alam kung may increase na ba ang mga sahod ng guro sa panahon niya. Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, alam natin, nabigyan sila ng pagtaas ng sahod. Eto, baka hindi niya mabigyan, bobolahin na lang. Kaya lang, wala eh. Akala niya siguro naniniwala pa sa kanya yung mga tao. At siguro, ito po yung yung gusto rin ng mga nakapaligid sa kanya, no? Sila Recto, sila Lagdameo, Larry Gadon, si Martin Romualdez, at yung iba pang nakapaligid sa kanya. Siguro mas gusto nila yung ganyan lang siya. Ganyan ka lang, Brad, bangag ka lang. Kaya kahit anong gawin namin sa gobyerno, hindi ka na makapalag. Ano na po ito? Wala na tayong nakikitang pag-asa sa ating bansa at sa katulad nating mga mahihirap. Lalo pong maghihirap tayo dito sa taong ito. At lalong wala na pong aasahan ang bansa natin dito sa presidente nyo. Talagang malala na po. At ako'y nag-iisip, no, baka after ng termino niya, halimbawa bumaba na siya sa Malacanang, baka isang araw makita na lang natin itong taong ito nasa Quiapo, nasa Divisoria, naglalakad, nakapaa, butas ang pantalon, walang damit, tapos may bit-bit na sakong ganyan, no? Baka isang araw makita natin to taong grasa na eh. Wala, na-flip na eh. Na-flip na. Sa kagustuhan niyang bulahin ang mga guro, utuin, budulin. Ayan, nagkawindang-windang yung mga sinasabi niya. Kaya mga guro daw talaga ang gumagawa ng tone-toneladang pansit para ipakain sa mga bisita. Kung ano na lang maisip eh. Ayan ang kinahihinatnan, yung mga sumobra sa bisyo. Ang epekto talaga niyan, mabubuang ka. Yan ang epekto niyan. At ito pang isang hindi ko rin maintindihan, no. Ayan, no, parang pag ginagawa nito. Mayor Leni ibinahagi sa publiko ang kaniyang pagtatrabaho kahit na may sakit. Wow! Para siyang pang ginagawa sa kanya? Bina-blood pressure test?
Papa-BP yata ito. Pero hindi niya mabitaw-bitawan yung ballpen niya, no? Ano ba naman yung bitawan mo muna yung ballpen mo, ah? Bakit may picture? Ano ba sakit mo? Ha? Bakit kailangan may picture? Alam ko na. Utos ng direktor. Parang lights, camera, action. Ano? Siguro, nakita niya si Risa Hontiveros. Abay, panay ang build up sa kanyang sarili ni Risa Hontiveros. Umaga, may post. Merienda, may post. Katanghalian, may post na naman. Merienda sa hapon, may post din. Pati sa gabihan, yung dinner, may post na naman siya. Siguro, kailangan niyang, baka masapawan siya ni Risa Hontiveros. Kailangan niya rin ito. Yan siguro yung na-advise ng kanyang mga PR people. Ay, nako. Kung ganito ba naman yung mga leader natin, paano na? Pero kahit anong gawin ninyo, Nanay Lenny, at Risa Hontiveros, hindi pa rin kayo aabot sa aming nakatakdang presidente, ang aming VP Sara Duterte. Hindi kayo aabot dyan. Palalamunin kayo ng alikabok, ng usok, ng putik. Hindi nyo yan aabutan. Hindi kayo makakapantay dyan. Kahit anong gawin yung pagpo-post, pagdadrama, kahit ano pa rin pampaninira ang sabihin nyo, lalo ka na Risa Hontiveros, sa aming Vice President, na soon to be President of the Philippines. Hindi nyo yan mapapantayan. Lalong hindi nyo yan malalampasan. Talagang nakatakda po yan. Wala po siyang kalaban. Wala kaming nakikitang kalaban na pwedeng tumalo sa kanya. Sa ngayon. At wala rin tayong nakikita in the future. Hanggang 2028, wala po tayong nakikita na pwedeng tumalo sa kanya. Kaya, okay lang, sige. Ibigay natin ang hilig, ang bisyo. Bisyo na rin ito eh. Bisyo na rin ito ni Lenny, ni Risa. Yan yung bisyo nila. Nakaka-addict din siguro yan. Kaya minsan nakakabuang din. Nabasa ko yung mga comment doon sa post ni Mayor. Sabi, hindi kaya ang OA naman yan? Sabi sa kanya. Sabi nung nag-comment. Sa palagay ko parang ang OA, madam. Dapat bago-bago naman. Nakaraan lang, jeep, kung nyari, stolen shot. Tapos sa jeep, kunyari nagtatrabaho pa, may mga binabasa. Ganon din dito, nagtatrabaho pa rin, Mayor Lenny ibinahagi sa publiko ang kanyang pagtatrabaho kahit na may sakit. Ang galing! Ang galing. So pag ganito, ikaw na ang iboboto, ganun ba yun? Nasa resulta po yan ng inyong trabaho. Kung ano yung resulta ng inyong trabaho, doon ka po pagbabasihan. Ganito na kasi ang mga tao ngayon, naghahanap na ng resulta. Ano ba nagawa mo? Ngayon, sa loob ng 3 years, hahatulan ka ng mga taga-naga. Ano nagawa mo, Nanay Lenny? Dapat meron kang maipakita. Noong nakaraan lang, pupunta yung isang bangag dyan. Nung pupunta na, saka ka palang naglilinis. Kahit anong comparison ang gawin natin, Davao, comparison sa Ilocos Norte, comparison sa Naga, wala wala kayong sinabi. Hindi nyo mapantayan yung achievement ng mga Duterte sa Davao City. At hindi yan maliit na syudad, ang Davao City. Malaking syudad yan. Malaki.
pero napakaayos. At paunlad ng paunlad. Katunayan, hindi sila nawawala sa top 10. Kahit na nasa Mindanao sila, take note. Mindanao, nasa Mindanao sila. Pero kasama sila sa top 10. Ang inyong probinsya kaya sa Naga, naging congresswoman ka naman dyan. Nag-vice president ka lang, tapos lumipat ka uli sa Naga, nag-mayor ka. Dapat nung congresswoman ka dyan, meron ka nang nagawa. Parang 2 dekada ka yata dyan. Dapat ganun. Mga taga-Naga. Siyasatin ninyo kung ano yung nagawa ng mayor ninyo. Kaya, ito po, pagbigyan na natin. Yaan na natin itong diskarte nila. Yan, wala talagang pagbabago. Yun at yun pa rin. Yun at yun pa rin. Pero, pinagtatawanan na po. Pinagtatawanan na sila. Si Risa, saka yan, si Lenny. At dito po tayo kay Attorney Panelo. Ito yung kanyang sagot sa interview. Ang impeachment daw versus VP Sara, ginagawang plataforma para magpasikat, mangbuli, at mag-black propaganda. Yan po, yung ginagawa po nilang investigasyon dati sa Quadcom, Tricom. Sinasabi ko na, itong investigasyon na to, maaari silang makatisod ng ebidensya sa pagtatanong nila, at the same time, ito po'y paninira sa mga Duterte, at the same time, propaganda. Kasi, buong araw, yan ang laman, yung investigasyon. Araw-araw, yan ang laman ng balita. Ay, yung investigasyon nila sa Quadcom. Ganon din po dito sa impeachment. Ganyan din po ang gagawin nila para ipahiya, no? Mambuli, at the same time magpasikat yung mga buhayang congressman dyan na magnanakaw, mukhang pera, at the same time black propaganda. Tama itong sinasabi ni Attorney Panelo. At doon naman sa kanilang inihaing impeachment complaint, kung maririnig nyo yung mga sinasabi ng kampo ni VP Sara, yung kanilang impeachment complaint, puro conclusion, puro bintang, puro suspetya, walang ebidensya. Wala. At doon sa confidential fund, ang na-disallowed lang doon ay 73 million, hindi 125 million. Hindi nila binabanggit yung 73 million, panay ang banggit nila sa 125 million. Samantalang ang disallowance lang ay 73 million. So, hindi nila binabanggit yon. Ang tawag dyan, propaganda. Okay? At kaya, hindi nasagot o walang naisagot ang kampo ni VP Sara kasi doon sa anong matatawag ba nito? Corruption daw ni VP Sara sa 125 million confidential fund. Walang hindi nakasaad doon na ito ay kung paano nagkaroon ng corruption, paano ninakaw, magkano ninakaw, walang detalye. Ang suspetya ko dyan, iyan ay sinadya nila. Sinadya po nila yung ganyang complaint. Para pagsagot ng kampo ni VP Sara, wala ka talagang sasagutin. Wala naman silang anong tawag nito? Yung malinaw na akusasyon. Wala silang masasagot kasi wala ring ebidensyang pinakita. Naiintindihan nyo yung sinasabi ko? So, palalabasin nila, kakala ko ba gusto mo ng bloodbath? Bakit hindi ka nakasagot ngayon? Yan na naman ang propaganda nila nakaraan. Yan ang mga sinasabi ng mga troll.
Yan ang kumpas sa mga troll. Ay, kakala ko ba hanggang ngayon hindi makasagot si BP Sara, hanggang ngayon hindi makasagot. Eh, kakala ko ba puro ganun ang mga propaganda nila. So ginagawa na talaga nila itong propaganda, ang impeachment na to para sa ganyan, ha? Mambuli, magpasikat, magpropaganda. At isa pa, doon po sa sinabi ni Joel Chua, wala talaga silang ipapakitang ebidensya at walang trial na magaganap diyan sa House of Representatives. Dahil una-una, pinagbabawalan yung mga attorney ng Vice President na magsalita sa House of Representatives. Ewan ko kung nasa rules ba yun. Parang sobrang dihado naman. Paano ipagtatanggol ng kampo ni BP Sara ang Vice President kung bawal magsalita ang mga abogado niya? Di mag-i-impeach talaga ang House of Representatives dahil lamang sa may akusasyon, may bintang, tapos walang ebidensya, walang malinaw na kumbaga akusasyon. So ganyan ang mangyayari. At yung trial daw magaganap talaga sa Senado. Hindi ba sabi nga ni Erice, mag-i-impeach tayo dahil sa suspetya. O, yan po ang mangyayari diyan sa House of Representatives. Yan sa impeachment nila. Malamang makakuha sila ng 106 at talagang babrasuhin nila yan. At siguro hindi pa nila tatalakayin sa plenary yan hanggat wala silang 106 votes. I-delay yan, magdadahilan. Teka, saka muna, wala pa tayong 106. Ganyan po ang gagawin niya. Hanggang sa makakuha sila ng 106. Ayan na. Magpapatuloy na sila sa plenary at magbobotohan. At dyan nga, mauuwi yan. Mai-impeach pa rin, siguro. Hindi natin alam ang Vice President. At sa Senado nga talaga, magkakaroon ng trial, no? At syempre nandyan yung Tutak Soto at yung Pinky Lacson na alam natin gustong ma-impeach si BP Sara. Pero talagang babantayan ito ng taong bayan. Makikita at mahahalata, mai-expose ang kanilang pagkabayas. I-expose ng taong bayan yan yung kanilang gagawin na pagkabayas dyan. Humanda sila sa hagupit ng taong bayan. At ito pa ang matindi at nakakalungkot. Ayan, PBBM administration magbebenta ng ari-arian para sa oil supply. Gagamitin po nila itong krisis sa langis, gera sa Middle East, gagamitin nila para magbenta ng mga ari-arian assets ng gobyerno. At talagang uubusin nila ang assets ng gobyerno. Ang matindi nito, baka ibibenta nila sa sarili nila. Kay Marcos din pala mapupunta. Yung airport, kay Marcos din po napunta eh. 'Di ba? Yung San Miguel Corporation, Ramon Ang, crony ng mga Marcos yan, si Ramon Ang. Maniwala kayo. Kaya dyan binigay ni Bongbong Marcos yan. Kasama dyan ang mga Marcos. May shares ang mga Marcos sa San Miguel Corporation. Kaya dyan niya binigay yan. At may mga iba pang crony yan. Mayroon pa. At dito naman sa pagbenta ng mga ari-arian, assets ng gobyerno, hindi naman natin makita kung nagbayad ba. Pagdating sa bayaran, wala na tayong alam. Baka binigay lang. Wala namang bayaran na pinapakita di ba? O eto, pinabibilis yan
ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagbebenta ng ilang prime government assets upang matiyak ang sapat na supply ng langis. Ito pong mga dahilan na to, sinasamantala na lang po ito. Parang yung mga komunista, pag may bagyo, ayan, manghihingi ng tulong, parang magsusulisit. Ganyan po ang diskarte. Sasamantalahin yung bagyo. Kunyari ito, nanghihingi ng tulong, yung pondo, hindi naman nila itutulong, ibubulsa lang din nila. Kawawa yung mga yung mga nauuto, nalilinlang nilang mga miyembro. At yung iba pang mga nagsisimpatya sa kanila, yung mga estudyante. Yun. Siguro meron silang Facebook page, doon magbibigay ng GCash. Yari na. Nakakolekta na ng pondo. Ito namang supply ng langis sa gitna daw ng tumataas na presyo nito sa pandaigdigang merkado. Ayon sa ulat, kabilang sa target na ibenta ngayon taon, ito, ang Atrium of Makati, Mile Long Complex, at bahagi ng Food Terminal Incorporated, FTI property sa Taguig. Food Terminal. Baka ito yung imbakan. No? Yung dati pa to Talaga naman. We are targeting Atrium of Makati, Mile Long, and a portion of FTI for this year. Bakit portion lang? Ba't hindi nyo pa ibenta? Kanino ibebenta yan? Alamang naman ibenta niya pa sa iba yan. Doon na sa crony nila, sa mga kasabwat nila. Doon yun ibebenta. At may bayad ba? Hindi na natin makikita. Kung binayaran sa gobyerno. Baka binayad, bubulsa lang din nila. Wala naman tayo nakikita. Sasabihin, dadalhin sa National Treasury. Hindi naman din nakikita Hindi naman tayo na-update. Magkano na ba ang pera dyan sa National Treasury? Wala naman din update. Dapat po ina-update yan Di ba? Tapos ito namang ICI, the Independent Commission for Infrastructure, found no liability on the part of former House Speaker Martin Romualdez over the flood control anomalies. Wala raw liability, wala raw pananagutan si Romualdez, sabi ng ICI. Tingog Party List Representative Jude Asidre maintained yesterday as he debunked accusations made by Nabotas Rep. Toby Chanco. Hindi naman nakakapagtaka yan, hindi nakakagulat yan. Dahil sila lang nag-create yan yung ICI na yan. Kaya hindi sila mapapanagot dyan. So ito scripted din po ito. Itong ICI. Ayan. Wala daw. Hindi naman nila inimbestigahan si Romualdez. Paano sila makakakita ng liability? Diba? Pinapunta lang si Romualdez doon isang beses. Tapos nag-deep dive ba sila sa investigasyon kay Romualdez? Wala naman din. So, wala talaga silang makikita. Kunwa-kunwarian lang. Ito, alam na po ng taong bayan ito. ICI. Scripted lang din po yan. So, okay na po. Hanggang dito na lang tayo muna. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta po ninyo. See you po next time. Bye-bye!